Maraming naniniwala na ligtas na sila dahil pumupunta sila sa simbahan o nagbabasa ng Biblia. Pero alam mo ba na ayon sa mga turo ni Jesus, marami ang magugulat sa kanyang pagbabalik? Sa videong ito, tatalakayin natin ang 5 seryosong senyales na baka hindi ka pa talaga handa. Ang pang-apat na senyales ay isang bagay na ginagawa natin araw-araw nang hindi natin namamalayan. Huwag kang magpalinlang sa huwad na seguridad. Panoorin mo ito hanggang dulo dahil baka ito ang huling babala na kailangan mong marinig ngayon. Kapatid, hindi ko ito sinasabi para takutin ka, kundi dahil mahal ka ng Diyos, iayaw niya na maiwan ka. Ang tanong ay hindi kung kailan darating ang Panginoon, kundi kung anong klaseng puso ang madadatnan niya sa atin. Ang unang senyales ay ang tinatawag nating spiritual lukewarmness o pagiging morno. Sa Apokalipsis 3:16, may isang matinding babala si Jesus sa iglesia ng Laodicea. Dahil ikaw ay lara at hindi mainit o malamig, isusuka kita mula sa aking bibig. Isipin mo ito, ang isinusuka ay ang bagay na hindi tinatanggap ng katawan. Bakit nakakatakot ang pagiging morno? Dahil ang taong morno ay komportable, akala mo okay ka, kasi wala kang ginagawang malaking kasalanan, pero wala ka na ring alab para sa Panginoon. Tanungin mo ang sarili mo, kailan ang huling beses na umiyak ka sa presensya ng Diyos? Kung ang pananalangin mo ay naging parang listahan na lang ng groceries at ang pagbabasa ng Biblia ay naging parang obligasyon na lang, ito ang unang senyales. Ang taong handa ay ang taong ang puso ay laging nag-aapoy para sa kanya. Ang pangalawang senyales ay kung ang iyong pananaw ay nakapako pa rin sa mga bagay na panlupa. Sabi sa 1 Juan 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kapatid, subukan mong suriin ang iyong notifications sa phone, ang iyong search history at ang iyong mga pangarap. Mas marami bang oras ang nauubos mo sa pag-aalala kung paano yayaman o paano sisikat kaysa sa pag-iisip kung paano makakaipon ng kayamanan sa langit? Marami sa atin ang gustong sumama sa langit, pero ayaw nating bitawan ang mga bisyo at luho ng mundong ito. Kung ang pag-iisip mo sa pagdating ni Jesus ay nagdudulot sa iyo ng lungkot dahil marami ka pang gustong gawin sa mundo, ibig sabihin ang puso mo ay nakaugat pa rito. Ang taong handa ay parang isang manlalakbay na laging nakaimpake ang gamit dahil alam niyang hindi ito ang tunay niyang tahanan. Ito ang senyales na madalas nating baliwalain, pero isa ito sa pinakamabigat. Sa Mateo 6:15, malinaw ang sabi ni Jesus, ngunit kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, hindi rin ipapatawad ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Paano ka makakaharap sa hari ng pag-ibig kung ang puso mo ay punong-puno ng pait at galit? Ang langit ay lugar ng perpektong kapayapaan. Walang puwang doon ang mga taong may dalang baggages ng sama ng loob. Mayroon ka bang taong hindi mo kayang tingnan sa mata? Mayroon ka bang unforgiveness na itinago mo na ng ilang taon? Huwag mong hayaan na ang isang tao o isang sakit ng nakaraan ang maging dahilan para hindi ka makapasok sa pintuan ng langit. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, ito ay para sa kaligtasan ng iyong sariling kaluluwa. Dumating na tayo sa pang-apat na senyales, ang sinabi ko sa simula na baka ginagawa mo araw-araw. Ito ang pagkakaroon ng anyo ng kabanalan pero itinatatwa ang kapangyarihan nito, 2 Timoteo 3:15. Sa Tagalog, ito ang pagiging mapagpanggap. Sa harap ng mga kapatid sa simbahan, ikaw ang pinaka-espiritual, pero sa dilim, kapag walang nakakakita, kapag hawak mo ang iyong cellphone o kapag kausap mo ang iyong mga kaibigan sa trabaho, ang pananalita mo at ang ginagawa mo ay hindi naiiba sa mundong ito. Tandaan mo kapatid, si Jesus ay hindi darating para sa iyong reputasyon, siya ay darating para sa iyong karakter.
Ang lihim na kasalanan ay ang pinakamalaking bitag ng dyablo. Akala mo nakakalusot ka dahil hindi alam ng pastor mo. Pero ang Diyos ay hindi nalinlang kailanman. Kung mas mahalaga sa iyo ang tingin ng tao kaysa sa tingin ng Diyos, hindi ka pa handa. At ang huling senyales ay hango sa talinghaga ng 10 dalaga sa Mateo 25. Lahat sila ay naghihintay, lahat sila ay may lampara. Pero ang 5 hangal ay walang dalang langis. Ang langis ay sumisimbolo sa iyong personal na relasyon at kapunuan ng banal na espiritu. Hindi mo pwedeng hiramin ang pananampalataya ng nanay mo, ng asawa mo o ng pastor mo sa araw na iyon. Kailangan mo ng sariling langis. Ang langis ay nabubuo sa oras ng pananalangin ng mag-isa. Nabubuo ito sa pagsuko mo sa kalooban ng Diyos araw-araw. Kung ang lampara mo ay tuyo at umaasa ka lang sa Sunday service para mabuhay ang iyong espiritu, baka maabutan kang walang ilaw sa hating gabi. Kapatid, matapos mong marinig ang 5 senyales na ito, ano ang nararamdaman mo? Kung nakaramdam ka ng takot o bigat sa iyong puso, huwag mong itaboy iyon. Iyan ang banal na espiritu na kumakatok sa iyo. Ibig sabihin, may pagkakataon ka pa. Habang nanonood ka nito, bukas pa ang pintuan ng grasya. Hindi pa huli ang lahat. Pwede kang lumapit sa Kanya ngayon at sabihing, Panginoon, patawarin mo ako, ayusin mo ang aking puso, gusto kong maging handa. Kung gusto mong manalangin kasama ko, i-type mo ang Panginoon, ihanda mo ako sa comment section sa ibaba. Gusto kong ipanalangin ang bawat isa sa inyo na naghahangad ng tunay na pagbabago. Huwag mo ring kalimutang i-share ang videong ito dahil baka ito na ang mensaheng magliligtas sa isang kaibigan o kamag-anak mo. Maraming salamat sa panunood. Manatiling gising, manatiling nananalangin. Hanggang sa muli, ang biyaya ni Hesukristo ay sumainyong lahat. Amen.